Bakit nakipagkita si Jesus kay Moises at kay Elias? Ano ang kahulugan nito at bakit mahalagang maunawaan natin ang pangyayaring ito? Ang famous na Transfiguration of Jesus ay isa sa pinakapambihirang pangyayari sa Biblia kung saan nangyari ang maluwalhating pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. Ang kagilagilalas na pangyayaring ito ay naganap ng ilantad ni Jesus ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa mga disipulo. Ito ay harapang natunghayan ng tatlong disipulo na sina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa Cesarea ng Pilipos, ito ay may layong 25 milya sa hilaga ng dagat ng Galilea, malapit sa paanan ng bundok ng Hermon. Dito ay pinatayo ni Haring Herodes ang tatlong templo na tinatawag na Augusteums bilang pagbibigay pugay kay Augusto Cesar. Ito ang makasaysayang lugar kung saan tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao, na nakasulat sa Mateo chapter 16 verse 13 to 14 na ito ang ating mababasa. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Samantala, nang marinig ni Jesus ang kanilang mga sagot, siya ay muling nagtanong, ngunit ito naman ay direktang tanong para sa mga alagad. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malinaw na sa mga sinabi ni Pedro, kinikilala niya ang likas na pagka-Diyos ng Panginoong Jesus at ang gampanan nito bilang Mesiyas. At naniniwala siya na si Jesus ang matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas o anak ng Diyos. Bilang tugon ni Jesus sa mga sinabi ni Pedro, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ipinahayag ni Jesus ang mga mangyayari sa kanya. Pagkatapos ng makabuluhang pag-uusap na ito ng mga alagad at ng Panginoong Jesus, ipinahayag ni Jesus sa kanila ang mga mahalagang magaganap. Ito ay nakatakdang mangyayari at ultimo ang kapangyarihan ng kadiliman ay hindi ito kayang pigilan. Dahil ito ang katuparan ng plano ng Diyos na simbolo ng kanyang walang kapantay na pagmamahal sa sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad ang kanyang napakahalagang misyon. Sa Matthew chapter 16 verse 21, mula noon ay ipinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Ang revelasyong ito ng Panginoong Hesus sa mga alagad ang naglatag ng pundasyon para sa mensahe ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ni Hesus. Pagkalipas ng 6 na araw, isinama ni Jesus ang tatlong alagad na sina Pedro, Santiago at Juan at sila ay umakyat sa mataas na bundok. Ito ang bundok Tabor kung saan nangyari ang famous Transfiguration of Jesus. Nakita ni na Pedro, Santiago at Juan na nagbago ang anyo ni Jesus, na nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. At nakita nilang nakikipag-usap ang Panginoong Jesus kina Moises at Elias. Sa pangyayaring ito, nakita natin ang dakilang plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang paglalahad ni Pedro ng kanyang pananampalataya ay nagudyok sa Panginoong Jesus upang salitain ang pagpapatibay at pagtatag sa iglesia na sumisimbolo sa panibagong tipan ng Diyos at ang pagtatagumpay ng bawat mananampalataya. Ang pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus ang kahayagan ng kaniyang kaluwalhatian bilang Diyos.
Ipinahiwatig din nito ang kanyang sakdal na pagkapanalo sa kasalanan at sa kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang pangyayaring ito sa bundok ng Tabor ang katunayan ng kapangyarihan ng pagpapahayag ng Diyos at ang kaniyang gawaing pagtutubos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na siyang matibay na himlayan ng pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Bakit nakipag-usap sina Moises at Elias kay Jesus? Bukod sa kagilagilalas na pagbabagong anyo ng Panginoong Jesus, isa pang pambihirang pangyayari ay ang pagpapakita ni Moises at Elias, mga propeta ng Diyos na matagal nang lumisan sa daigdig. Sila ay nakipag-usap sa Panginoong Jesus. Ang presensya ng dalawang propeta ng Diyos ay pahiwatig at tanda ng pagpapatuloy ng plano ng Diyos sa kabuuan ng kasaysayan mula pa ng simula. At si Jesus ang katuparan ng plano na ito ng Diyos, ang ipinangakong Mesiyas o tagapagligtas ng sangkatauhan. Si Moises at Elias ay mga mahalagang tauhan sa lumang tipan. Si Moises ang pinili ng Diyos na mamuno sa bansang Israel upang palayain sila sa pagkaalipin sa Ehipto. Siya ay nakipagkita sa Diyos sa bundok ng Sinai at ibinigay sa mga Israelita ang kautusan mula sa Diyos. Nang siya ay mamatay, ang Diyos mismo ang naglibing sa kanya. Si Elias naman ay isang mahalagang propeta at mensahero ng Diyos. Katulad ni Moises, siya rin ay nagpunta sa bundok Sinai kung saan nagpahayag ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang tinig na parang bulong. Si Elias naman ay hindi nakaranas ng kamatayan, kundi kinuha siya ng Diyos sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ang pakikipag-usap ng Panginoong Hesus kay Moises at Elias ay larawan ng kapahayagan na tulad ni Elias, mayroong mga taong hindi makakaranas ng kamatayan sa pamamagitan ng rapture. At katulad naman ni Moises, bagamat makakaranas ng kamatayan ay mapapasapiling ng Diyos. Bukod dito, silang dalawa ang representasyon ng kabuuan ng lumang tipan ng Diyos. Si Moises ang kinatawan ng kautusan at si Elias naman ang kinatawan ng mga propeta. Ang di pangkaraniwang tagpong ito sa pagitan ng Panginoong Hesus at ni na Moises at Elias na sinaksihan ni na Pedro, Santiago at Juan ay simbolo ng pagkakaisa ng luma at bagong tipan sa pamamagitan ni Jesus na siyang kinatawan ng bago at walang hanggang tipan ng Diyos. Kaya't si Pedro na masaksihan ang malinaw na pangyayaring ito ay nagsalita sa Panginoong Hesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moises at isa para kay Elias." Habang nagsasalita pa si Pedro, nabalot sila ng nakakasilaw na ulap at may tinig silang narinig mula sa mga ulap na nagsasabing, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Ang napakahalagang pangyayaring ito ay pahiwatig ng mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa kanyang kalwalhatian upang itatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Lubos na ipinapakita dito ang itinataas na kalagayan ni Jesus bilang anak ng Diyos at siyang katuparan ng luma at bagong tipan ng Diyos. Sa pamamagitan niya, ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay nagkaisa upang lahat ng nilikha ay kilalanin ang kaniyang otoridad bilang Diyos, Hari at makapangyarihang tagapamuno. Alam ni Jesus na natakot ang mga alagad kaya nilapitan niya sila at tinapik. Sinabi niya, "Tumayo kayo, huwag kayong matakot." Pagtingin nila, wala na sila Moises at Elias. Ang tagpong ito para sa mga alagad ay katibayan na si Jesus ay hindi lamang isa sa mga tapat na alagad ng Diyos o isa lamang propeta ng Diyos gaya ng sinasabi ng ilan. Siya ay nakatataas sa kanilang lahat. Ang ministeryo ng dalawang dakilang propeta na sina Moises at Elias na naganap sa bundok Sinai ay lubos na tumutumbok sa totoong sentro ng buong kasulatan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Pagkatapos ng mga kamanghamanghang pangyayaring ito, sila ay bumaba na ng bundok at inutusan sila ni Jesus na huwag itong sasabihin kanino man hanggat hindi pa nagaganap ang muli niyang pagkabuhay. Ito ay dahil alam ng Panginoong Hesus na kapag ito ay nalaman ng mga tao, maaring hindi nila maunawaan at gawin siyang makamundong hari sa halip na maunawaan ang totoo niyang misyon bilang risen king ng kaniyang walang hanggang kaharian. Habang sila ay naglalakad pabalik ng Cesarea, mayroon na namang importanteng revelasyon ng Panginoong Hesus na ipinahayag sa kanila. Nagtaka ang mga alagad dahil alam nila ang propesiya ng muling pagparito ni Propeta Elias na mangyayari muna bago dumating ang Mesiyas ayon sa mga tagapagturo ng kautusan. Kaya't tinanong nila ang Panginoong Hesus tungkol dito.
Sinagot sila ni Jesus na si Elias ay dumating na, ngunit hindi nila siya nakilala. Naunawaan ng mga alagad na ang tinutukoy ng Panginoong Jesus ay si Juan na taga-bautismo, na dumating taglay ang Espiritu ng Diyos at ang kapangyarihan ni Propeta Elias. Ayon sa sulat ni Lucas sa Kapitulo 1 talataang 17. Ang Transfiguration of Jesus ay isa sa pangyayari na nagpatibay at nagpatunay sa layunin ni Jesus bilang tao at Diyos. Ang kanyang layunin bilang katuparan ng mga propesiya at kautusan ng lumang tipan, at siyang kumpirmasyon ng kanyang misyon bilang hari at tagapagligtas. Ito ay sulyap sa kanyang paparating na kaharian. Ito din ay katuparan ng sinasabi ni Jesus sa mga alagad na ang ilan sa kanila ay masasaksihan ang pagbabalik ng anak ng tao sa kanyang kaharian bago sila mamatay. Ang presensya nila Moises at Elias ay tanda ng pagpapatuloy at kasukdulan ng planong kaligtasan ng Diyos para sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ang pangyayaring ito ay isang makapangyarihang paalala sa ating mga Kristiyano sa kanyang mga pangako at pag-asa na tayong mga mananampalataya ay mga tagapagmana ng walang hanggang buhay kasama siya na sobrang nagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat sa pagsubaybay, at kung may mga komento po kayo ay huwag kayong mahiyang mag-comment. Pakisuportahan din po ang aking munting channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like sa video na ito. I-on mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos na aking i-upload sa channel na ito. Pagpalain po kayo ng Diyos.